my beloved Boss Mike Cervera. Bago ang lahat. Pakinggan nyo maigi yung kabobohan nito, ha? Eto, ha, mga kababayan, si Sara nasa Kuwait. O di tama nga si Attorney Claire, di ba? O, tama si Attorney Claire na ikay pupunta talaga sa dahig. Talaga, ipokrita eh. Tama, mga kababayan ko? Ha? Tama. Sabi ni Attorney Claire, di ba? Sabi ni Attorney Claire, may info na ikaw ay pupunta nga ng Kuwait. Di ba nung una tinatanggi pa niya? Yung pala talagang pupunta siya. Eto ba mga kababayan humingi ng travel authority. Eto na mga kababayan. Sara Duterte dinala ang kabobohan siya, bansang Kuwait. Pasok. Sandali lang. Bago ang lahat, yung kinain ko kanina, naalala ko lang. Kasi naalala. Yung mga kababayan, kung pag-aaralan nyo kung paano magsalita, wala talagang kwenta. Parang siya. Di po ba? Walang kwenta Walang kadating-dating. Kita mo nasa ibang bansa ka, dapat magpakitang gilas ka. Di po ba? Parang ang Pangulo kapag nasa ibang bansa, kahit mga kababayang Pilipino, kapag nagsalita, maayos, mauunawaan mo. Pero eto, mga kababayan ko, tignan nyo itsura Pag nagsalita, parang ang kausap nyo, yung sintu-sintu nakakalabas lang sa mental hospital. Di ba? Yan. Tuloy. Alam ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. Yung kinain ko kanina. Ano ngayon? 20 pesos ang kilo ng bigas. Dapat chinek mo kung gaano kamahal ang bigas dyan, buday. Hindi niya masasabi yun. Hindi niya masasabi na mahal ang bigas sa Kuwait kasi masasabi ng mga tao na mas mura pa rin ang presyo ng bigas sa Pilipinas. Diba? Diba mga kababayan ko? Hindi niya masasabi na mura ang bigas sa Kuwait dahil alam niya na malayo ang presyo ng bigas sa Pilipinas. Mapapahiya siya kapag sinabi niya kung magkano ang presyo dyan, ha? Sigurado. 6 KD ang bayad ng ticket. Talaga. Tuloy. May bayad pa pala. Nag-order ako ng, hindi ba ako usually kumakain ng rice. Hindi ako usually kumakain ng rice. Kasi pag kumain ako ng rice, ganito na ako laki. No joke. Ito tignan nyo mga kababayan. Anong connect niyan, buday? Alam nyo, hindi ganyan si Pangulo, hindi nag-aaksaya ng mga oras at mensahe. Bilang ikaw ay isang leader, na ikaw ay gusto mo na magbigay ng mga wisdom, ng mga balita, na nangyayari. Sana, di ba? Pag malaki mo kung ano meron na sa Pilipinas, para yung iba maingganyo nang umuwi sila. Ikaw naninira pa. Sobrang pigil talaga ang pagkain ko. Dahil kung pabayaan ko ang sarili ko, hindi na ako matabunan ng podium na ito. Lampas ako dito. Wala naman kaming pakialam dyan, Sara. Sa totoo lang, matagal ka ng bundat, ha? Diba? Matagal ka ng bundat yung mukha mo, diba? Yung pisngi mo nga dati, lagpas na sa ilong mo. Kung hindi ka pa nagparitoke ng ilong mo, hindi tatayo. Diba? So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Kita nyo, kasalanan nyo pa pala dyan. Kailangan niya daw ng energy kaya kumain siya ng kanin. Tapos hindi niya alam mga kababayan kung anong ibig sabihin ng biryani rice. Ng basmati. Di ba? Pagdating ng rice. Yan na. Tingnan niyo mga kababayan yung kinikwento nito. Akala mo talaga, ignorante, no? O dahil ignorante at bobo talaga. Tuloy. Ang haba niya? Nakita nyo mga kababayan, tuwan-tuwa na naman yung mga tanga. Anong haba niya?
anong ano doon nakakatawa? Anong nakakatawa ho doon? Ano ba tawag doon mga kababayan? Biryani rice o basmati rice? Ano ho? Ano nga ho? Comment. Ay, grabe no mga kababayan. Ayan, Miss Nonsense po si Buday, Boss Mike. Magpa-picture lang pala kayo diyan eh. O, di ba? Ayan, basmati, tama nga. Ha, tama. Basmati rice. Mahahaba talaga 'yun mga kababayan eh. Pero masarap. Sabi ko pa, haba niya. Tignan nyo, mga kababayan nag-iisip siya kung paano niya ikukonekta yung presyo ng bigas sa Pilipinas. Ayan, pansinin ninyo. Parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Ingot din mga kababayan kasi. Yung butil natin matataba. Yung basmati, mga kababayan, mapayat. Di ba? Ano yun? Mapayat, di ba? Maliit na ano tawag doon. Basta payat. Mahaba na mapayat. Yung sa atin mga kababayan, bilog na mataba. Di ba? Basmati rice. Ayan na nga. Sige, tuloy. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos. Kita nyo, kinonekta. Ito daw dapat ang 20 pesos na bigas. Sara, magkano basmati rice sa inyo? Diyan sa Kuwait, magkano? Bubo! Gusto mo pa yan na magiging bigas ng mga Pilipino? Mas mahal yan kaysa sa bigas natin, Tama, mga kababayan ko? Magkano basmati rice? Kasi meron niya sa Robinson eh. Kaya lang, hindi talaga ako Siyempre, mas gusto ko pa rin yung bigas natin, mahal kaya basmati rice dito. Ayan. Makita nyo mga kababayan ko. Dito, 58 kilo. Ng basmati rice. Saan yan? Mami Piar. Eto na. Tuloy natin. Yung katangahan ni Buday. Ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos. Kita nyo, ito daw dapat ang 20 pesos kilos na bigas. Pwede ba yun? Pwede bang maging yun? Maging 58 sir. 2 euro. Kung 2 euro, 67. Magkano yun, mga kababayan? 134. Ang kilo? Si Raulo pala itong Buday nyo eh. Paano mo dadalhin yung basmati rice? Malayong-malayo na nga presyo. Bubu! Tatanga-tanga. Di ba? 20 pesos is better than plastic rice. Kasi ang isang kutsara niya, ayan, tignan nyo yung katwiran mga kababayan kung gaano talaga kabobo to. Ito, kasi ang isang kutsara niya, ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Bobo! Mga kababayan ko, yung 3 kutsara daw. Ay, mga kababayan ko! Yung 3 kutsara daw niya, ang gulo mo talaga magpaliwanag, langya ka. Ang gulo talaga magpaliwanag ni Buday. Unawain nyo nga. Unawain nyo maigi unawain nyo maigi. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos. Kasi ang isang kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Ano? Ang isang kutsara daw ng basmati rice ay 3. 3 kutsara na ang equivalent sa Bobo! Parang ganito lang yan, mga kababayan, yung ibig sabihin yan, Parang ganito lang. Parang ganito lang. Ano mas mabigat, mga kababayan?
1 kilong bulak o 1 kilong bigas? Sige nga ho! Parang ganun yung ibig niya sabihin eh. Oh, tingnan nyo, ano ang mas mabigat? 1 kilong bulak o 1 kilong bigas? Bubu! Sabi ba naman mga kababayan, yung 1 kutsara daw ng basmati rice ay katumbas ng 3 kutsara na daw ng bigas natin. Tanga! Tanga-tanga! Paano naging vice-presidente to? Diba? Buday yung 1 kutsara ng basmati rice, 1 kutsara din yun. Magkaparehas yun, hindi pwedeng yung 1 kutsara nila magiging 3 kutsara natin. Tanga! Diba? Oh, parang ganun. Sasabihin niya, ay mas mabigat itong bulak. Kasi marami. Ha, mga kababayan ko? Mas mabigat tong bulak kasi marami. Grabe, no? Tapos yung mga nanonood, mga kababayan, palakpakan pa. Palakpakan pa. Ganyang katatanga yung mga DDS talaga, no? Grabe, nakakahiya. Sa totoo lang, nakakahiya. O, ulitin natin, no? Tignan nyo, oh, paganyan-ganyan pa siya. Ito, sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos. Kasi ang 1 kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Ano? Paano nangyari yon? 3 kutsara, sandukin mo nga, parehas. Bubo! O yan, maliwanag, kabubuhan, dinala pa sa Kuwait. Saan kayo nakakita ng ganito? Ha? Ganito katanga yung vice-presidente nyo. Paliwanag nyo nga. Oh, may DDS ba dyan? Oy, mga DDS, comment nga kayo. Paliwanag nyo kung paano naging yung 1 kutsara na kanin ng Kuwait magiging 3 kutsara equivalent sa atin. Sige nga. Bubo. Diba no, mga kababayan? Napakabubo. Tanga-tanga. 1 kutsara, parehas yun. Isa lang. Tanga-tanga kasi. Ewan ko. Bahala nga kayo. Sumasakit ang ulo ko rito. Ang gulo-gulo. Oh. Ano sabi ni Arnold, ha? Ano, ang gulo. Di ko magets. Hindi mo talaga magigets. Si Buday pa pag nagpaliwanag to. Diba no? Si Buday pa ba pag nagpaliwanag to, ewan ko na lang. Nakakaigulat ka na po. Ewan ko dyan. Oh, ayan, ulitin natin. Oh. Kasi ang 1 kutsara niya, 3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Kita nyo kanin ang pinag-uusapan dyan Kanin. Dahil daw umorder siya ng kanin para daw mga kababayan, may lakas siya para magpa-picture sa kanila. Saan ka pa? Tanga, no? Tanga-tanga ni Sara. Oh, yan po. Dinala ho ni Buday. Etong kanyang kabobohan sa Kuwait. Oh. Di mapababa mo ang presyo. Oh. Sabi ko, ganito dapat ang... Bakit ang haba nun? Kita nyo mga kababayan? Sige nga, isipin nyo nga maigi. Hindi ko magets Paano magiging dadalhin yung basmati rice? Napakamahal nga para itapat sa presyo ng bigas na 20. Di ba? Kung hindi ba naman tanga ere? Di ba? Tanga. Kinabahan ako sa kanya, baka siya, artificial intelligence na... Bobo. Artificial intelligence. Ano, AI? Engot-engot ka, physical mong nakikita, yung kinakain mo. Oh, paano magiging AI yan? Tatanga-tanga talaga to mga kababayan Guys, para siyang pasta, uy! Ayan lang, wala akong kakwenta-kwenta yung kanyang ginawa. Ganun lang.
Di ba? O ano ngayon ang natutunan ng marami nating kababayan, Aber? Ano ang balita na maganda na binalita mo sa kanila? Nag-aksaya ka lang ng pera ng bayan para pumunta. Yan lang pala ang iyong gagawin sa kanila. Bobo talaga eh. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.